Amen. Isa pong pinagpalang umaga sa ating lahat. At alam ko mong bawat isa sa atin ay excited na magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Amen? Sige po, sa umagang ito muli, sama-sama tayong umawit ng papuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Father God, we thank you, we praise you sa umagang ito sa kalakasan ng bawat isa. Patuloy nga, O Diyos, na Ikaw ang siyang kumilos sa aming kalagitnaan at maranasan ang bawat isang presensya mo. At sa umagang ito, Panginoon, hayaan mong muli ka naming alayan ng mga papuri at pagsambang awitin. Nawa, O Diyos, ay marinig mo, Panginoon, ang aming tinig, ang aming puso na nais na magbigay ng papuri at pagsamba sa iyo. At muli, O Diyos, sa iyo lamang lahat ng kapurihan sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Sabi po sa Psalms chapter 96 verse 1, sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth. So sama-sama po tayo na muling alayan ng papuri at pagsamba ang ating Diyos na buhay. Amen. Let's praise the Lord. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will praise Him. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord. I will sing to Him a new song. I will celebrate, sing unto the Lord.
for He is worthy to be praised. Sing with the Spirit, clap with your hands. Our God is worthy. Yes, you are worthy, O God. Worthy, worthy, for He is worthy to be praised. Hallelujah. Our God is worthy. Yes, you are worthy, Lord. Worthy, worthy, for He is worthy to be praised. Hallelujah. Our God is worthy to be praised. Worthy, worthy, for He is worthy to be praised. Hallelujah. Our God is worthy to be praised. Our God. Our God is worthy to be praised. Our God is worthy to be praised. Our God is worthy to be praised. Woo! Yes, you are worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Yes, O God, we will continue to make joyful noise unto you, O Lord. For you are great, you are worthy. There is no one like you, O God. And to you alone, we give glory. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, yes, you are, God, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, yes, oh God, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name.
the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you.
nga, Panginoon, na Ikaw lamang ang karapat-dapat na mag-glorify, ma-magnify, Lord God. For You are great. You do miracles, O God. You are good. At Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpaparamdam sa amin ng Inyong kabutihan, ng Inyong pag-ibig, O God. Hallelujah. At sa inyo nga lang po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Amen. Praise God. Magandang umaga sa lahat. Are you blessed? Amen ba? Kung blessed po tayo, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So, this is the day that the Lord has made. Ito ang araw na kung saan ang bawat isa sa atin ay truly indeed ay kakasama at mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sino sa atin dito ang nakaranas ng magsakripisyo? Hindi yung sinasabi ko na magpalo o kaya magpapako sa krus. Mag-sacrifice sa buhay. Yan yung mga challenge na meron tayo sa ating buhay. Okay. So I believe kahit papaano, mayroon tayong sacrifice na dinadanas sapagkat ang pagiging sacrifice natin, ang sacrifice na ating dinaranas ay meron itong kabuluhan sa ating Panginoon Diyos. Mensahe sa atin ng Panginoon ngayon ay ang a call for sacrificial living. Okay, so nagdoble pa yun, sacrificial living. Okay. So, may I request everyone na tumayo para sa pagbasa ng ating passage sa oras na ito. Samahan niyo po ako sa pagbasa dito sa ating passage. Napakaikli lang naman po nito. 2 verse lamang ito. So, this is from New King James Version. Magbasa po tayo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Patuloy na inaanyayahan namin ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Guide us, O Lord God. At patuloy po, Panginoon, na bigyan kami ng liwanag, ng sustansya upang tunay na maunawaan namin ang inyong salita. Maraming salamat, Panginoon, as we believe, O Father God, na ang may tataas sa aming kalagitnaan ay walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. We just praised the Lord God. Papasalamat po kami at minsan pa binabalik ang
dakilang pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong umupo. So, medyo diretso lamang po tayo doon sa ating pag-aaralan kasi medyo mahaba. Pero we have only 40 minutes. So, sa pagkakataong ito, sinasabi po natin, lahat po tayong mga mananampalataya ay naglilingkod po sa ating Panginoon. But, tingnan po natin kung papaano tinitingnan ng Panginoon Diyos yung ating sarili. Minsan, sinasabi natin sa ating sarili, okay, Panginoon, ayos ang aking paglilingkod sa inyo. Okay, Panginoon, ayos ang aking estado bilang isang mananampalataya. But then, yun ang tingin natin sa ating sarili, iba ang tingin ng ating mga kapwa mananampalataya, at mas lalong-lalo na, iba ang tingin ng Panginoon Diyos sa atin. But sa pagkakataong ito, I believe that every one of us has a total devotion sa ating Panginoon. When you say devotion, it is a mix dedication and commitment sa ating Panginoon Diyos. Giving our devotion, giving our energy, giving our thought sa ating Panginoon Diyos. At papasalamat tayo sapagkat ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ay lubos-lubusan sa atin bilang mananampalataya. Tingnan po natin ang naisin ng ating Panginoon sa atin. Tingnan po natin the necessity of believers' devotion to God. Okay, sinasabi po natin, pag-ibig po natin sa ating Panginoon Diyos. Ang kinakailangan sa atin bilang mananampalataya, we must see yung bang desperate na pangangailangan for this world to be right with God. Dahil makikita natin yung prevalence ng wickedness everywhere sa ating kapaligiran. So, gusto natin na ang sanlibutan na ito ay maging right sa ating Panginoon Diyos. And just the way, yung ating Panginoon Diyos, sa kanyang pagkilos, hinayaan niya na tayo ay ma-justify sa ating Panginoong Hesukristo. Tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos. We have been justified just as if we don't have sin dahil doon sa ating paglapit sa Kanya, sa ating paghingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, and we are declared righteous in the sight of God. At hindi lamang yon, we have been sanctified. Sanctified so that we may have yung tinatawag na eternal life na pinagkaloob ng Panginoon Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. And being right with God, every one of us bilang believer should carry the gospel throughout the world. Hindi po tayo exempted bilang mananampalataya na tayo ay magiging tagapakinig lang ng salita ng ating Panginoon. Yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos sa atin, the glorious message of how much God loved us and of what God has done for us, ito po yung tinatawag na mercies of God. Ito yung tinatawag na mercies na kung saan how the Lord God has done great things para sa atin. Dahil doon, the Lord God met our desperate need to get right with Him. Tayo ay na-reconcile sa ating Panginoon Diyos, and God has provided us the power to be set free from this terrible bondage
of this life and to live eternally. Ngayon, God has given us the most, yung glorious purpose sa ating buhay na kung saan we as believers should proclaim the news of the Lord Jesus Christ. And ito po ay tunay na sinasabi natin as our great devotion sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, si Apostle Paul ay mayroong urge sa atin. Mayroon siyang request sa atin. Okay. The believer is to present his body as a living sacrifice to God. So, every believer kinakailangan magkaroon ng body dedication sa ating Panginoon. The believer's body as a living sacrifice. Okay. So, medyo titingnan natin itong bagay na ito. Kung mayroong baby dedication, mayroong body dedication sa ating Panginoon Diyos. Because we are presenting our body sa ating Panginoon Diyos. Okay, kung sapagkat dito sa mundong ito, yung human body, sometimes, hindi binibigyan ng halaga ng tao. Yung human body natin. But then, sa ating Panginoon Diyos, no, He is not interested only sa ating inner spirit, sa ating spiritual life, but He is also interested sa ating body, ang ating human body. Sapagkat minsan ang tao, inaabuso natin yung ating katawan. Okay. We abuse, we neglect, and we ignore our body. Minsan nasosobrahan tayo sa mga intake natin sa ating katawan. Okay. Pag nag-overeat ka, sumobra yung pagkain mo, hindi maganda. Pag sumobra naman yung fasting mo, dahil wala kang makain, hindi rin maganda. Amen ba? Pero ang iba, they never considered yung kanilang body. So, sabi ng iba, lalong-lalo na mananampalataya, wala naman tayong ibang bisyo. Ang bisyo lang naman natin ay kumain. Madalas naririnig ko yun. So, ang mga mananampalataya, kain ng kain, sometimes nag-overeat. Hindi nila alam na sila ay nag-e-expand. At pag nag-expand yun, tawagin mong, oy, taba-taba mo naman, nagagalit. Ayaw nang sabihin, mataba. Kung sabihin mo naman, oy, napakalusog mo, medyo hindi rin maganda. Ang gusto nila, yung magandang salita, oy, ang cute mo naman. Okay. So, yung ba nga sinasabi natin na wala tayong pakialam sa ating katawan. We abuse our body. Okay. Minsan, sobra tayo sa pahinga. Sobra tayo sa rest. Okay. Kung sobra tayo sa trabaho, hindi rin maganda. Ngunit kung sobra tayo sa pahinga, lalong-lalo na kung ilang oras tayong nakaupo at nakatungo, hindi na nanalangin dahil nakatingin sa cellphone at nagbabrowse. Hindi natin nalalaman na ilang oras na pala ang lumipas. So, browse tayo ng browse. Ganon tayo ng ganon. Okay. So, ito yung sinasabi natin na abuses na sa ating katawan. That we must be disciplined. Kailangan madisiplina po tayo. Minsan, ang mga bata, disiplinahin mo, matigas pa rin ang ulo. Kung yung bata, matigas ang ulo, minsan yung matanda, matigas pa rin ang ulo, matigas rin ang ulo. So, bata, matanda, pagsabihin mo, i-correct mo, minsan lang susunod at pagkatapos, balik na naman doon sa dating gawe.
excuse me, buti pa sometimes yung alaga natin. Alaga nating aso, alaga nating pusa, pag sila dinisiplina mo, talagang sa susunod hindi na nila ginagawa yung kanilang yung kanilang ginagawa na hindi maganda. Nadidisiplina sila ng sandali. So, sinasabi po natin na ang ating katawan po ay importante sapagkat kasama po ang ating body doon sa inaasahan natin blessed hope na kung saan ang sinasabi doon sa 1 Thessalonians 5 verse 23, May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Napakahalaga po sapagkat kasama po ang ating katawan na nais ng ating Panginoon Diyos na maging blameless. Na tayo po ay makasama doon sa tinatawag na caught up in the air o kaya rapture sapagkat kasama po yung ating katawan. Kung walang katawan, paano ma-identify? So, let us be reminded na ang ating katawan ay mahalaga sa atin at hindi natin dapat inaabuso yung ating katawan. So, we should consider that, first of all, God demands the believer's body. Okay. Yung ating Panginoon Diyos, God, sinasabi ko, He is not interested only doon sa ating sa man's spirit, but He is interested mostly din sa ating physical body. Okay. Ang mga mananampalataya should present our bodies to God. We must dedicate ourselves sa ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin, our body has been bought by a price ng ating Panginoong Jesucristo. So, it is not to be made only for ourselves. Hindi lamang yung kung ano ang magustuhan natin sa ating sarili. Hindi lamang yung kung ano ang gusto nating gawin. Sapagkat ang ating katawan is made for God, solely for God. Our body is made, not made for others. Ang ating katawan ay hindi para sa ibang tao. Bagkus, ang ating katawan ay kasama doon sa ating mga activities, lalong-lalo na sa ating family. But we should remember that our body is not made for others. It is not made doon sa ating mga mahal sa buhay, although kasama natin sila, pero ang ating katawan is only solely made for God. Because God created us in the image and likeness of our Lord Jesus Christ. So, the body is to be offered to God and to God alone. That's why the believer's body should be a living sacrifice. A living sacrifice na kung saan during the Old Testament, ang mga tao during the Old Testament, nag-o-offer sila ng sacrifice para sa kanilang sarili by killing animals. Ino-offer nila ito sa ating Panginoon Diyos, representing them, no? Na para sila ay malinisan sa kanilang mga pagkakasala. So, they use animals. But today, hindi na po uubra yung ganon. Hindi na po iyon ang kinakailangan sapagkat ang ipinipresent po natin sa ating Panginoon Diyos ay walang iba kundi mismo yung ating katawan.
as a living sacrifice. A living sacrifice, tingnan po natin. A living sacrifice, ano ang ibig sabihin ng living sacrifice? That the body sacrificed ang ating sarili, we should live sacrificially, constantly, continuously, and with dedication sa ating Panginoon Diyos. Hindi lamang yung we must have a body as a living sacrifice paminsan-minsan. Hindi sa isang taon lamang, kundi ang sinasabi as a living sacrifice, ang ating katawan, may present natin sa ating Panginoon continuously, 24/7, that we present our body as a living sacrifice constantly, dedicated sa ating Panginoon Diyos to live for God and to keep our dedication sa ating Panginoon Diyos. A living sacrifice wherein kahit nasaan po tayo, ay kinakailangan yung ating estado, yung ating spiritual life sa ating Panginoon Diyos ay talagang intact at walang bahid at talagang we are really living for God. Living sacrifice in a sense that our body should be holy, righteous, pure, clean, and have a moral life for God. So, hindi po kinakailangan ma-pollute yung ating katawan ng korupsyon dito sa mundong ito. Sapagkat it is not proper na i-present natin itong ating katawan sa ating Panginoon Diyos with corruption of sin. Napakahalaga po na maunawaan natin that as a living sacrifice, the body, our body lives for God to serve God. Ito po yung isang bagay na sinasabi natin. If we are presenting our body as a living sacrifice, our body is only living to serve God. Naalala ko po yung sa Lucas chapter 9. May lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, sabi niya, Panginoon, I will follow you. Sabi ng ating Panginoon, oh, totoo ba yan? Sabi, foxes have dens, birds have nests, but I do not have a place where I can lay my head. Ibig sabihin, handa ka ba sa mga susuungin na mga challenge? Siya ang nagpresenta, yung disciple na yan, Lord, I will follow you. Ngunit, yun ang sagot ng ating Panginoon. Mayroon namang isang disipulo na sinabihan ng ating Panginoong Hesukristo na, follow me. Sabi ng disipulo, yes, I will follow you. But meron akong tatay, pupuntahan ko muna at ililibing ko muna. Sabi ng Panginoong Hesukristo, bayaan mo yung patay ang maglibing sa patay. So, ibig sabihin dito, may iba't ibang klaseng attitude ang mga disipulo sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kinakailangan pa bang mag-recruit ng ating Panginoong Hesukristo? So sabi niya, sumunod ka sa akin. So parang recruiter ang ating Panginoon na sumunod ka sa akin. So tinitignan niya yung mga attitude ng mga disipulo niya. Kung sila ba talaga ay tunay na maglilingkod sa ating Panginoon. For so much sa atin, ganun din. Sa atin bilang mananampalataya, how are we serving God? Napipilitan? Hindi napipilitan. Talagang mayroong pagnanasa na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kayo po ang nakakaalam niyon.
So, yun tinatawag natin na living sacrifice. Hindi lamang ito pag nandito tayo sa loob ng church. Okay, living sacrifice. Kasi kinakailangan holy, kinakailangan na clean, pure in heart. Okay. So, it is not only the place, itong church, na kung saan yung ating body ay ma-present natin as a living sacrifice. Okay. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, "For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's." Ang ating pong sarili ay binili na po ng presyo. Pero itong presyo na ito ay napakahalagang presyo ito. We have been bought by a price. And the price that have been bought from us ay sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang price. And it is not cheap. Madalas sinasabi ko, it is not cheap. Yung dugo, yung precious blood ng ating Panginoong Hesukristo. That's why, ang bawat isa sa atin ay nandito. Okay. Tayo na nakikinabang doon sa mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos sa atin. Na kung ano man ang naisin natin, and we have an open heaven. Bukas ang kalangitan para sa atin, mananampalataya. Lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon. But then, we must be sure that as we move along as a believers, let's present our body as a living sacrifice sa ating Panginoon Diyos. Yung dedication ng ating katawan na kung saan ay acceptable ito sa ating Panginoon Diyos. Okay. Acceptable at pleasing sa ating Panginoon Diyos. Yung paglilingkod natin, okay, directly sa ating Panginoon Diyos. Because we know that we serve God. And we are not serving man. We please God and we are not pleasing man. Hindi po tayo man-pleaser. Na kung saan ay nandoon tayo sa tao nakatingin at hindi natin isinasang-alang-alang yung talagang kagustuhan at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ando doon tayo nakatingin sa tao. Ano ba ang sasabihin ng taong ito? Nakakahiya naman. Baka ako ay magiging kahiyaya sa kanila. Kung kaya't ang lahat ng bagay ay nagiging open tayo sa ibang tao kahit na hindi maganda ang kanilang nagawa. Ang mahirap po kasi sa atin, yung bang ating connection sa isa't isa. Brethren, we cannot be living a sacrificial life kung halimbawa doon sa sacrificial life na ating katatayuan ay nakakasama doon ang tao at hindi solely para sa ating Panginoon Diyos. So, the very thing for which believers should seek is that to be acceptable and well-pleasing sa ating Panginoon Diyos. So, ang kinakailangan dyan ay tayo ba ay acceptable? Tayo ba ay pleasing sa ating Panginoon Diyos? Tandaan natin, no, na as a living sacrifice, dalawa ang pwedeng magiging reason ng ating Panginoon Diyos kung ano ang kanyang madarama. A living sacrifice wherein there is joy and rejoicing sa ating Panginoon Diyos, o kaya a living sacrifice na kung saan mayroong hurt o kaya mayroong pain sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Kasi hindi makita ng ating Panginoon Diyos yung tunay na pag-present natin
ng ating katawan sa Kanya as a living sacrifice. The dedication of the body to God is the believer's reasonable service. Okay. So, the word reasonable means rational, intelligent, logical. It is an act of the mind thinking and figuring out what and how to do something. The word service, reasonable service, means worship, means ministry. Reasonable service. Ito yung ating paglilingkod na kung saan alam ng Panginoon Diyos, nakikita niya na talagang mayroon siyang joy. Nandoon yung rejoicing sa kanyang puso dahil nakikita niya yung klase ng ating paglilingkod. As we present ourselves as a living sacrifice. The believer must be constantly seeking to know what is allowed and what is not allowed for this body. Kung titingnan po natin yung body, napakahalaga sa atin ang body. Kasi in the first place, ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi naman sumulpot dito sa lupang ito na isang espiritu. Sinasabi ng banal na salita, siya na Diyos ay nagkatawang tao. So, may ginamit na katawan ang ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya nandoon rin na talagang ang ating Panginoong Hesukristo doon sa kanyang katawan, he was identified talaga, no? Doon sa lahat ng kanyang mga ginagawa. So that those people ay matutunan nila yung tinatawag na kaharian ng ating Panginoon Diyos. Kasi kung hindi magkakatawang tao ang ating Panginoong Hesukristo, how will they know? Baka nandoon pa sila sa lumang tradisyon nila na kung saan ang mga religionist, mga Pariseo, ay hindi naman talaga na ituturo yung justice, yung mercy, at yung pag-ibig. So, ang ating Panginoong Hesukristo, yung katawan rin niya, yun ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yung katawan niya, yun ang nailibing. At yung katawan niya, yun din ang nabuhay na maguli. So, dito, God is really radical na talagang importante ang katawan ng tao. When God created man, He created man in His own image and likeness. Yan ang isang bagay na dapat natin malaman at alam naman natin sapagkat dito binibigyan nating halaga yung kahalagahan ng ating katawan, the body. Okay. Nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nangaral, He was identified as Christ. Kung kaya't kahit na yung demonyo, yung demon spirit na nandoon napoposes ng isang tao, kilala ang ating Panginoong Hesukristo. You are Jesus, the Son of the living God, ang sabi pa ng mga nadidemon possessed. Scripture teaches that the body is the temple of the Holy Spirit. Ito pa yung isang mahalaga. That the body actually houses the presence of God's Spirit. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Dapat po, ang manahan po sa atin dito ay ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos. The Holy Spirit. The Holy Spirit which is sometimes ignored by most believers. Tandaan po natin, we are walking according to the dependency natin sa banal na Espiritu.
The banal na Espiritu, the Holy Spirit, at this wherein ito ang dispensation na kung saan ang pagkilos ng banal na Espiritu ang kinakailangan natin. So, itong ating katawan, ang nananahan dito, Holy Spirit. But sometimes, itong katawan natin ay pinapasukan natin ng mga harmful substance na hindi nagiging pleasing sa ating Panginoon. Pinapasukan natin ng usok. Pinapasukan natin ng mga inumin na nakasisira ng ating utak. Pinapasukan ng mga illegal na droga. So, kung nalalaman lang ng tao yung ginagawa nila sa kanilang sarili, ginagawa nila sa kanilang katawan, at malaman nila ang katotohanan, palagay ko, magkakaroon ng tunay na pagbabago. Tandaan natin, marami ang mga dating mga taong wicked, marami ang yung mga nalululong sa droga, na after they hear the word of God, sila po ay nagkaroon ng pagbabago. Nagkaroon ng pagbabago because of the Spirit of God that dwells in them. So, the Scripture teaches that the human body is of supreme importance sa ating Panginoon Diyos. Sacrificial living rejects conforming to worldliness. Sabi doon sa verse 2, "And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Okay, tingnan po natin. Ano ba ang ibig sabihin ng conform? Ang conform sa Greek word is sonsimatizo. Hindi ko lang naisulat sa ano. It comes from the root word schema, which means fashion o kaya outward form. Okay. Example natin dito. Lahat po tayo nanonood ng fashion show. Sa fashion show, ano ang nakikita natin? Okay. Iba ang appearance ng tao. Bakit? Dahil doon sa kanilang suot. Pag nasa bahay sila, hindi sila nagsusuot ng ganun. So, ang suot nila sa bahay nila, ordinary na damit lang. Pero, pagdating sa fashion show, nag-iiba yung kanilang outward appearance. Okay. It is the appearance of a person that changes from day to day and year to year. Appearance to appearance na kung saan nakikita yung pagbabago sa atin dahil doon sa fashion. Pag sinabing fashion, ito yung tinatawag na practice, pattern, o kaya trend. Na kung saan makikita natin sa ating kapanahunan ngayon, yung fashion ay talagang ibang-iba. Okay. So, may mga lalaki na ang nagsusuot ng lalaki, ang mga lalaki, suot ng lalaki, minsan ay palda. Okay. Makikita na natin yan. Nandoon pa nga sa TV. Okay. Anong-ano pa nga pinagmamalaki niya pa nga yung sarili niya. Okay. So, yan yung fashion. At yung sinasabing world, sa Greek word, ito ay aion. In the simplest of terms means the world itself and everything in it, for it is all corruptible. Itong world na ito yung lahat ng mga bagay-bagay na nakikita natin dito. The world, including the heavens and the earth and all therein, is aging, deteriorating, and dying, and it will pass away. The world is not perfect, not in being, order, morality, or justice. So, sabi dito, the believer is not to be conformed to this world.
Kinakailangan na hindi tayo sumabay sa pattern o sa trend ng sanlibutan na ito. Bakit? Sapagkat ang sanlibutan na ito, sino ba ang naghahari sa sanlibutan na ito? At dito sa sanlibutan nito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, nandito na sa sanlibutan na ito. Hindi ba sabi ng demonyo sa ating Panginoong Jesucristo nung tinutukso niya doon sa pagfa-fasting ang ating Panginoong Jesucristo? Nakikita mo ba yan? Lahat ng bagay na yan, ipagkakaulob ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Yun ang sinabi na. Ibig sabihin, alam ng Panginoon na yung authority dito sa mundong ito ay ibinigay na ng tao doon sa devil na siyang kumikilos dito sa ating kapaligiran. The fashion and the appearance of the world is a lie, a mask and a masquerade. Kung kaya't yung acts of the world in its nature, in the terrible spirit of lahat ng klase ng mga selfishness, greed, anger, hatred, and so forth and so on. Ito lahat ang makikita natin dito sa sanlibutan na ito. Kaya't napakahalaga sa atin na manatili tayo doon sa kagustuhan ng ating Panginoon Diyos na we should be having a life dito sa mundong ito with mayroon tayong sacrificial living dito sa mundong ito. We should not follow the fashion and lust of the world. We should not follow the course of this world. We should not follow the god of this world, si Satan. We should not follow sometimes the leaders of this world. Sapagkat iba't ibang klase yung mga namumuno dito sa lupang ito. Kahit na saan ka pumunta na bansa, iba't ibang klase ang namumuno. Ngunit kung wala sa kanila ang Panginoon Diyos at wala ang Panginoong Jesucristo sa kanila, no way na tayo po ay makipamatok doon sa kanila. So, a believer is to be transformed. Sa Greek, ito yung metamorphosed. Ang morphe, a Greek root of the word which means the real being of man. Ano ang ibig sabihin nito? Real being of man. Okay. Sa araw-araw, okay, yung tao sa gabi ay iba ang suot. Pagdating sa trabaho, iba ang kanyang suot. So, mayroon distinction. Pero, isa lang yung tao na yon. Yung pa rin yun. Yung bata, pag nakita mo maliit, pero habang tumatagal ang taon, nag-iiba yung kanyang itsura. Minsan pa nga, hoy, ikaw ba yun? Dati noon, ang liit-liit mo pa ngayon, dalaga ka na. Di ba? Minsan ganon, kita natin. Pero, yung maliit na yon, siya pa rin yun hanggang lumaki. Nag-iba lang yung kanilang itsura. Nag-iba yung kanilang appearance. Okay, so, ito yung sinasabi natin na morphe means the real being man. Okay, so, what the Bible is saying is clearly evident. The believer must undergo a radical change within his inner being in order to escape the world and its doom. Kinakailangan ang mananampalataya ay magkaroon ng tinatawag na transformation. Actually, mayroong initial transformation eh. Nung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, we are in the darkness. Ngunit, nung narinig natin yung gospel ng Panginoong Jesucristo, okay, we are initially transformed. But sa mga susunod na panahon, we are likely to be transformed
sapagkat nagkakaroon ng tinatawag na inner changes sa ating inner being. So, a believer's mind is to be renewed. Kinakailangan ang anakainosis, Greek word, which means to be made new, readjusted, changed, turned around, and regenerated. Bakit? Sapagkat nasa ating utak ang battle. Nasa utak natin yung battle. Na kung ano, yung pumasok sa ating kaisipan, yun ang nailalabas ng ating mga aksyon. Sabi dito, the Bible declares as simply as can be stated, by the renewing of your mind. The believer's mind is to be renewed, anakainosis, na kinakailangan magkaroon ng changes at magkaroon ng regeneration. Sapagkat tunay nga na we must guard ourselves. 10 minutes. We must guard ourselves kasi if we will not guard ourselves, other people will guard themselves dahil sa atin. So, yung ibang tao, ang ibang tao, i-guard nila yung kanilang sarili dahil lamang sa atin because we never guard ourselves. If we never guard ourselves, okay, ang mga pumapasok sa nakaisipan sa ating utak ay medyo malilihis tayo. Okay. Maraming bagay ang kinakailangan na makorek sa kaisipan ng tao. Man's mind has becoming blinded by Satan. Minsan ang tao ay nagiging reprobate. Alam niyo po ang ibig sabihin ng man's mind has become reprobate. Ibig sabihin yon, a person who constantly commit crimes. Ito yung tao na madalas na gumagawa ng kasalanan. Minsan ang isang tao, hindi niya maiwasan na hindi magsinungaling. Okay. Kaya pagkakatiwalaan mo ba yung taong, alam mo, bawat sinasabi niya ay hindi ka magtiwala sapagkat minsan ito ang sasabihin niya at pagkatapos sa susunod, iba naman ang sasabihin niya. O kaya, ang isang tao who always commit crimes, yun laging makikita mo na pumasok sa kulungan, pagkatapos pumasok, nakalabas na, ilang taon, pagkatapos makikita mo na naman na nandiyan na naman, pasok na naman siya. So, ito yung dahil sa sa mga kaisipan na kung saan ito yung ini-inject, yung wickedness, ini-inject ng kalaban sa tao. Man become focused upon earthly thing. Man's mind has become alienated from God and an enemy of God. Man's mind has become fleshly. So, man's mind has become defiled. Living a sacrificial life is a mind renewed by the presence and the image of Christ in the life of the believer. Life transformed by the Spirit of Christ. Ang kinakailangan sa atin, so that our mind will be renewed, kinakailangan nakafocus tayo sa spiritual things of God. And everything that is from God. Doon po tayo nakafocus sapagkat kung hindi po tayo mafo-focus doon sa ating Panginoon Diyos, there is a tendency na tayo po ay mag-sway at tayo ay madala ng bagay dito sa sanlibutan na ito. Our mind is renewed by the presence and the image of Christ in the life of the believer. Papasalamat po tayo.
Sapagkat ang bawat isa sa atin ay nandito at mayroon tayong personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. We have been made into a new man. Tayo po ay new creatures. We have been given the mind of Christ. Ang bawat isa po sa atin should have the mind of Christ. Ang isip, ang kaisipan ng ating Panginoon Jesucristo ay dapat po nasa atin. Ano ba ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo? Titignan na lamang po natin doon sa gospel kung ano ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pagtuturo ng tinatawag na Kingdom of God upang maunawaan ng kanyang alagad, upang maunawaan ng libu-libong tao ang patungkol sa ating Panginoon Diyos. Living a sacrificial life, the believer is transformed by the Spirit of Christ. Ito po yung mahalaga sa atin. Yung Espiritu na galing sa ating Panginoong Jesucristo. At tandaan po natin, every one of us ay meron pong tinatawag na banal na Espiritu. And it is much worth if every one of us should have the power anointing of the Holy Spirit. The necessity of sacrificial living is that to know the perfect will of God so that we may gain victory. So that we may gain victory over the world. Okay. Sacrificial living so that we will know the perfect will of God. How can the person ever find or discover or know the will of God? How can a person ever follow or obey or do the will of God? Yung nga natin sinasabi po natin, mayroong salita ng Panginoon Diyos. And everything na kinakailangan natin para sa buhay natin so that we may have a sacrificial living sa ating Panginoon Diyos ay nandoon. At doon natin makikita yung tinatawag na good, acceptable, and perfect will of God. So, sacrificial living gains victory over the world with a transformed and renewed mind. And lastly, sa ating conclusion, a call for sacrificial living is a total devotion and commitment to God. Let us present ourselves to God in a way Jesus Christ transformed us to know the perfect will of God in our life. Brethren, will you desire to live a sacrificial life for God? Handa ba po tayo to face a challenge, but then to have those things na gusto ng ating Panginoon Diyos? That we must be transformed. We must have a renewed mind so that we may gain victory over this world. Manalangin po tayo. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. I pray, O Father God, that everyone facing a challenge in life, O Father God, ay matayuan ang lahat ng bagay na ito. At totoo, Panginoon, na Ikaw ang aming sandigan sa lahat ng bagay, O Lord God. Help us, O Father God, that we may sustain, we may maintain, O Father God, sacrificial living for You. Serving You, O Father God, wholeheartedly. At patuloy po, Panginoon, na kami maging kagamit-gamit sa Inyong kaharian so that the blessings that we have should be the blessings also for other. Panginoon, patuloy po, Panginoon, na dalangin namin ang bawat isa na kung meron pong mga pangangailangan, Panginoon, ay Inyo pong bigyan ng katugunan nito. Marami po sa amin, Panginoon, ang mayroon mga unspoken prayer na hindi nailalahad sa inyo. But you know it very well, O Father God, because you are the sovereign God and you are the omnipotent God. Panginoon,
Patuloy po, Panginoon, na ihipuin po ang bawat isa, O Lord God. And let, O Father God, with a renewed mind, O Father God, that everyone will be focused for all the things of God, and that the Holy Spirit will always remain in us, Father God. Not grieving, but giving the Holy Spirit joy, O Father God, so that ang aming Panginoon Diyos ay mag-rejoice din doon sa nakikita niyang katatayuan ng buhay namin bilang isang mananampalataya. Panginoon, marami pong salamat at patuloy po, Panginoon, na Ikaw ang manguna sa aming buhay. Minsan pa, sa inyo ang lahat ng kadakilaan, ang pasasalamat sa makapangyarihan at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Amen.